Alam mo, it feels really weird na kausapin yung sarili mo. Kausapin yung cellphone sa harapan mo without even a script or anything na pwedeng pag-usapan with yourself. Wala lang, I just feel like recording something and I don't even know kung ano pa dapat sabihin ko in front of you. I'll tell you my New Year's resolution. New Year's resolution. Ang tagal ko na kasing iniisip before pa lang na mag-video ng mga happenings sa buhay ko. And hindi ko siya ma-fulfill before kasi ang pangit ng cellphone ko, wala akong camera na maayos. Yung cellphone ko ata 5 years na sa akin. Tapos hindi pa rin siya napapalitan and I am so lucky na nakabili ako ng starting phone. Hindi naman siya pang video talaga kasi nga parang medyo laos-laos na po iPhone 10. But medyo mas maganda yung quality niya compared dun sa cellphone ko before. That is why I am now fulfilling my dreams. Kasi matagal ko na talaga siyang gusto. Like, nai-imagine ko dati, kahit walang manood, okay lang sa akin. Basta, i-upload ko yung mga video na i-edit ko sa YouTube channel ko. Na kahit ako lang din yung manood talaga. Kasi nga, ang pinaka-purpose na talaga is, mapanood mo, Davon. Yeah, ikaw yun. Mapanood mo, Davon, sa future kung ano ba yung nararamdaman ko at the moment, kung ano ba yung na-experience ko ngayon, kung ano ba yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon. And, alam mo yun, feeling ko kasi ang ganda niya sa future. Halimbawa, my future self would see these videos and na ngayon pa lang naiisip ko na agad yung mga emotions na mararamdaman niya. And bakit ko ililimit yung sarili ko na maramdaman yung mga emotions na yun sa futures kung pwede ko naman na siyang gawin ngayon at umpisahan para may ma-feel siya na nostalgic feeling sa hinaharap. Ha? That makes sense. Para ang gulo ng pagkakasabi ko. Pero that's basically it. Kung bakit ko ginagawa tong videos and yun lang. It's just for myself. Tapos, kasi ewan ko, this 2025, I feel like I wanna be so emotional. Hindi sobrang emotional, pero I wanna express a different side of me. Different side of me, pero alam mo yun, I don't wanna limit joy, but gusto ko maka-experience din ng ibang emotions. Hindi puro saya lang, hindi puro galit, hindi puro inis. Gusto ko rin malungkot, gusto ko rin umiyak, gusto ko rin ma-touch. Ganun ba yung mga feeling na ganun? Oh, and I wanna feel all that. And gusto ko siya ma-encapture sa pamamagitan ng pag-video, pag-take ng pictures. Kasi what are the other things could remind you of something? Lalo na kung pinaka-basic lang siya, pero at some point, napasaya niya ako or na-touch niya ako. Tapos makakalimutan ko lang din siya, di ba? Parang sayang yung moment na yon. Kung makakalimutan ko lang din siya in the next 2 years or baka kahit nga next year makalimutan ko na yung happenings na yun sa buhay ko. And that is why I am starting this or doing this. I don't know, ewan ko, parang sobrang kapag mag-isa ka pala. Hindi naman sa mag-isa ako, pero mag-isa kasi ako dito sa dorm and ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang gusto mo siyang i-express into something and that something is, for me, is video. Taking a video, I don't know. Yun yung mahirap kasi dapat nauubusan ka lang sasabihin bakit yung ibang vlogger dire-diretso silang mag-isip. Gusto ko yung mga ganun na parang nag-uusap-usap lang. Na parang magka-video call lang gano'n. Pag nakaupo lang na vlog, tapos parang nag-uusap lang sa viewer or kinakausap kita. Parang ang weird. Kasi wala akong masasabi. Alam ko na, siguro na lang, ang gagawin ko na lang siguro, isisingit ko yung ibang parts nito sa making video for... Hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin ko. Gagawa ba ako ng video every happenings in my life or gagawa ako ng video at least once a week. Pero feeling ko hindi ko magagawa yun. Siguro at least one video a month. I don't know, feeling ko naman mangyayari rin naman siguro. Pero kung one video a week, parang medyo kasi mahirap yun eh.
Basta, ang pinaka-goal ko is makagawa ng video ng buong year. At least siguro 12. Siguro minimum of 12. Para at least kahit isa per month. Then siguro kung uupo ako and I'm going to talk to you and upload it sa YouTube, siguro I probably think or talk about something na mga problema ko. Hindi naman sa problema, pero mga iniisip ko at the moment. Kung ano ba yung mga nakakapag-stress sa akin at the moment. Kasi, hindi pwedeng masaya ka lang. Dapat maalala mo pa rin yung mga stressful moment mo. Kasi, yun yung medyo mahirap sa pag nag-vlog. Ewan ko, napapansin ko lang. And a lot of people don't post their vulnerable sides on social media. And that is what I am trying to do with you, Davon. I am trying to post your vulnerable side on social media by saying all your stresses, problems, difficulties. At the moment, as of the moment, wala pa naman. At aside sa pera, lagi kong problema yun. And kapag pinapanood mo na to, sana naman magaling ka na. Kasi parang kung ganito pa rin ako problemado sa pera sa future, ewan ko na lang talaga. Kasi ayun, gagalingin mo girl ngayon 2025. Oh my gosh, ayoko muna sabihin. Machinks, baka machinks. Kasi tapos pagtapos nun, maghahanap ka na ng maayos na work. And hopefully, makahanap ka, di ba? Kasi kung hindi, ano ba ang purpose nito? And I guess that's probably it. I just want to update you kung ano ba yung nangyayari or mangyayari for 2025 with Davon. Ang weird, putang ina.